Isang classic scooter na mayroong kakaibang physical appearance. Anong klaseng scooter ito? Electric bike kaya o gasoline-operated engine? Magkano naman kaya ang presyo nito? Ito ay ang Kymco Dollar 150i, isang gasoline-operated engine na scooter at nagkakahalaga ito ng 127,800 pesos. Mayroon po itong oblong shape na headlight design at napapalibutan po ito ng kanyang daytime running light. May partition sa gitna para po sa kanyang high beam and low beam. At pahaba naman po ito pong kanyang mga turn signals. At naka full LED na po lahat ng kanyang lighting system. At ang forma naman po nito pong kanyang front carrier na matte black color. Third party po ito accessories. So meaning to say, hindi po ito kasama kapag bumili kayo ng unit. At pagdating naman po sa kanyang mga suspension sa harapan, glossy black po ang kanyang telescopic fork, habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Ang kagandahan po ng classic scooter na ito is dalawa po yung kanyang shock absorber. Ito pong classic scooter na ito kasi ay ginawa po talaga pangkargahan, which is ideal po siya for adventure. Bronze color naman po ito pong kanyang front fender. At mayroon naman po itong large front disc brake na may sukat na 226mm with 2-pot caliper. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. At black color naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 90x90-12. Habang mayroon naman pong sukat na 100x90-10 dito sa likuran. At mayroon po itong little visor na glossy black dito sa taas. At napaka-modern din po ng pagkakadisenyo nito pong kanyang digital meter panel display. Mayroon din po itong 2-button selector sa ibaba. Makikita po natin dito yung kanyang speedometer, fuel gauge at ang kanyang clock. Mayroon din po itong voltmeter, odometer, trip meter, at fuel consumption. At ito po ay equipped with USB Type-C port. Fast charging po ito. Support po nito ang Apple at Android phones. At pwede na rin po kayong mag-recharge dito ng mga action camera. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors dito sa kaliwa, mayroon po itong passing light with yellow color, may high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroong hazard button, engine kill switch at ang kanyang electric starter. At gumagamit po ito ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. Included na rin po dito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon na din po itong shutter lock key for safety purposes. At mayroon din po itong park brake lock na kung saan ay maglalak po yung ating mga likurang gulong upang hindi ma-slide ang scooter pagdating po sa downhill and uphill parking situation. Mayroon din itong utility hook dito sa harap na mayroong maximum capacity na 3 kilograms. At napakalawak naman po at malalim ito pong kanyang side pocket. Kasyang-kasya po rito ang tumbler, gloves, coins at iba pa. At dito po sa kaliwa located, dito pong kanyang fuel tip. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 8 liters. At mayroon itong fuel consumption na 45 km per liter. At kung ating tatantyahin ay kaya pong tumakbo neto ng around 360 km away kapag full tank. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito ay ito pong kanyang napakalawak na floorboard. Kasyang-kasya po rito ang isang sakong bigas. Pwede po itong pang-igib ng mineral water at kasyang-kasya po rito ang tangke ng gas. Kaya talagang malapad at malawak talaga. Ito pong kanyang footboard. At mayroon na din po itong available na crash guard. Inuulit ko po, third party po ito. Hindi po ito included dito po sa scooter kapag kayo po ay bumili. Dahil accessories lamang po ito. Ngunit ang kagandahan po niyan ay pwede nyo po itong isabay kapag bumili po kayo ng unit na ito. At bukod dyan ay available na rin po ito pong kanyang side bracket. Kaya kung gusto nyo pong maglagay ng side box ay isabay nyo na rin po, isama nyo na rin po itong side bracket sa pagbili nyo nitong unit. At napakalaki ng pagkakadesign nito pong kanyang tail light. Included na rin po pala rito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At bulb type po yung kanyang ginagamit para po dito sa kanyang mga ilaw. Habang dito naman po sa harapan ay naka full LED na po ang kanyang lighting system. At ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Mayroon po itong light reflector dito sa ibaba at mayroon din po rito sa gilid. At naka air cooled po pala ito pong kanyang cooling system. Kitang-kita po natin dito yung kanyang fan. Wala pong magiging problema pagdating po sa mga long rides driving situation. Basta magpahinga lang po kayo ng tama sa right distance para po ma-refresh ang engine.
At dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay naman po rito na $150 na decal. Ang ganda rin po ng pagkasimple ng kanyang tambutso. Matte black po ito pong kanyang head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At mayroon na din po itong built-in na tire hugger para po maiwasang tumalsik at sumiksik ang mga putik sa other body parts ng scooter. At ito pong kanyang pillion step gray color po siya, hindi po nagpipade ang kulay dahil alloy po ito. At ang isa sa mga best features na nagustuhan ko sa scooter na ito ay ito pong kanyang upuan. Kung mapapansin nyo po, mayroon po itong partition sa gitna. Separated po yung ating rider seat sa ating back rider seat. At ang nagustuhan ko rito ay naitatayo po ito pong kanyang back rider seat. At kapag solo rider ka lang at wala kang angkas, ay pwede mo po itong gawing backrest. Kaya hindi po mangangalay ang iyong likod sa mga malalayong biyahe dahil mayroon ka ng sandalan. At bukod dyan ay mayroon po itong hidden rear carrier dito po sa ilalim ng kanyang back rider seat. Pwede nyo po itong ilabas at i-slide kapag mayroon po kayong ikakarga ng mga malalaking bagay. At kaya po netong bumuhat ng maximum 40 kilograms. Yes, 40 kilograms po yung kayang buhatin nito pong kanyang rear carrier. At i-slide mo lang po pabalik ito pong kanyang rear carrier para maibaba mo po ito pong kanyang upuan. Pagbukas ko po ng rider seat, malalim din po pala ito pong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasyang-kasya po rito ang isang half-face helmet. At malapad din po at malalim ito pong kanyang seat storage. At ito pong nakikita nyo dito na adjustable rear carrier ay third party po ito. Pati po ito pong top box ay accessories lamang po ito. Hindi po ito kasama kapag binili nyo po itong unit. Ngunit ang kagandahan po nito ay available po ito at mabibili nyo po ito sa kanilang shop. At itim naman po ang kulay nito pong kanyang CVT cover. May naka-intact naman po rito na Kymco. Ganon din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At very organized naman po ang pagkaka-design at location nito pong kanyang center stand. Itim din po ang kulay nito pong kanyang side stand. At kung makina naman ang ating pag-uusapan, ang Kymco Dollar ay meron po itong 150.1 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 8.5 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 12.8 Nm at 5,500 RPM. At mayroon naman po itong seat height na 745 mm, may wheelbase na 1,395 mm, at mayroon naman po itong kabuoang bigat na 125 kg. At ito pong ating nire-review ngayon, ang kulay po pala nito ay Stucco Lake Green. Ano ang key features ng classic scooter na ito? Una, napaka-unique ng kanyang body and design. Talagang agaw pansin sa gitna ng daan. Mayroon itong USB Type-C fast charging port. May flip technology na kung saan ay pwede mong gawing sandalan ang back rider seat. At pwede mo rin pong ilabas ang kanyang hidden carrier na kung saan ay pwede po itong magkarga ng maximum 40 kilograms. Naka-fully digital meter panel display with voltmeter. May large front disc brake na 226 mm. Naka-fuel injected engine. At naka-dual LED Class D ang kanyang headlight design. Nagustuhan nyo ba ang classic scooter na ito? Kung oo, ay puntahan nyo na sa pinakamalapit na Kymco motorcycle dealers sa inyong lugar.